Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Virgo at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano po yung enerhiya o mensahe para sa'yo, Virgo. Wow, wedding. This situation involves marriage. Okay, so dalawa nakikita ko dito, Virgo. Either ikaw ay ikakasal na o patungo kayo sa isang dibdib, or ito ay something to do kung kayo ay kasal na. Sabihin, may asawa ka na ngayon, no? Kasi this situation involves marriage. Okay, so dalawa yung sitwasyon na nakikita ko dito. But definitely, something to do with marriage. Either papunta ka na doon, patungo ka doon, or kasal ka na ngayon. So, tingnan natin. We have the Queen of Pentacles. Ikaw ito, Virgo, no? This is your energy. The Queen of Pentacles is somebody na alam mong napaka-grounded person, napaka-practical, and somebody na ang binibigyan ng halaga talaga ay yung stability or insecurity, financial security or emotional security ng kanyang buhay o relationship, sapagkat siya ay nakafocus maigi sa kanyang trabaho, na yun ang importante sa kanya, ng kanyang career, paano siya kikita ng pera, at syempre ang kanyang pamilya, no? Pareho yung bagay niya, yung dalawang bagay niya, binabalansin niya maigi, kasi yun ang mga pinaka-importante na aspeto sa kanya ng buhay. Kaya napakaganda, no, ng enerhiya ng Queen of Pentacles. Tingnan natin kung anong susunod. We have the Page of Swords. Ito ay isang messenger, isang mensahe, o merong magdadala ng isang mensahe o matatanggap mo na mensahe na punong-puno ng pagsasabi o pagsasalita ng mga bagay-bagay na punong-puno ng katotohanan. And with the 10 of Wands, alam mo na yung sinasabi nitong tao na to, no, this messenger, or the message that you have received, talagang mabigat, o sabihin marami siyang laman, o may depth, may kabigatan yung sinasabi nitong tao na to sa'yo. The Page of Cups, and it is all about another message that concerns love, no? Pagmamahal.
Bakit siya mabigat sa kalooban? Maybe something to do because this person is just being very honest with you, no? Siguro yun yung isang rason kung bakit mabigat yung pakiramdam mo dito. And with the Five of Cups, may regret ka eh, no? You felt a regret. Parang nanghinayang ka dito sa pagmamahala na to or sa pag-ibig na sinabi sa'yo. Okay? Yung pag-ibig na natanggap mo, yung mensahe ng pag-ibig na natanggap mo. Nagkakaroon ka kasi ng parang takot, no? I could feel here sa enerhiya na to ng Five of Cups na may takot ka eh. Or parang ayaw mo na maranasan pa yung mga dati na hindi mo magandang na-experience before. Kaya yung kung gaba parang medyo meron kang natutunan kasi doon sa mga bad experiences na yan. It is a lesson learned. Kaya this time, itong offer of love na binibigay sa'yo, Virgo, is talagang medyo pakiramdam mo magiging burden lang ito sa'yo, no? Pabigat ito sa'yo. Kaya kung gaba parang tinitignan mo maigi o parang nagdesisyon ka na hindi ko to tatanggapin o hindi ko to itutuloy. Ganun yung nakikita ko eh. Seven of Cups. Kasi alam mo na marami ka namang pwedeng pagpilian, no? At sa tingin mo, itong pagmamahal na to na ibinibigay sa'yo, eh nakakagulo lang. No? Nakakagulo. Ang dala nito ay kaguluhan. Confusion. Okay? Sa'yo. Because of, maybe, sabi ko nga, diba, yung ang dala kasi nito ay puro katotohanan, truth, no? Maybe hindi mo masyadong makuha hindi mo kaya na harapin lahat itong mga katotohanan na ito. With the Knight of Swords, gusto mong maging, alam mo yung umaksyon agad, mabilis sana yung maging takbo nitong sitwasyon na to. Parang maging maayos sana. And with the Empress, alam mong punong-puno ng pagmamahal itong person na to na yung nagbibigay sa'yo ng pagmamahal. Nakikita mo talaga na hindi to basta-basta, hindi siya basta-bastang tao. Meron siyang pinapahiwatig sa'yo na talagang siya yung taong mataas yung kanyang pagre-regard sa pag-ibig at sa pakikipagrelasyon. The Fool. Pero at the same time, alam mo, ayaw mo mag-take ng risk eh. Ang tanong kasi nga dito, are you willing to take that risk? Are you willing to take that leap of faith? Kasi may pumipigil sa'yo dahil ito ng Five of Cups na to, yung naging experience mo sa past, ang parang pumipigil sa'yo na kumilos, no? Kumilos dito sa relationship na to. The Sun. Alam mong magiging maligaya ka dito sa relationship na to. The Four of Pentacles. Kaya you're holding tightly, no? You're holding tightly dito sa relationship na to. Hindi mo siya basta-basta makalimutan o ayaw mo to let go. And Six of Swords is
naghahanap ka ng pagkakataon na sana magkaroon ng mapayapang o bumalik na sa mapayapang sitwasyon itong inyong sa inyong dalawa, no? Sa inyong dalawa. At mabuo nga yung Ten of Pentacles, which is having it all, no? Mabuo itong pangarap na matuloy lahat. This is all the wedding, no? About the marriage. Itong Ten of Pentacles is about this, no? Magpakasal, kasi dito mag-uumpisa yon. Magpakasal, magbuo ng pamilya, magkaroon ng ipon, magkaroon ng bahay, kotse, no? Magplano para sa inyong pagtanda. So ito yun. This is the Ten of Pentacles, and you wanted to go itong Six of Swords. You're heading towards that dream to fulfill itong Ten of Pentacles na to. And with the Ace of Wands, you're very passionate about this, no? Yun yung gustong-gusto mo mangyari. This is what you've been dreaming of, no? Hoping na ito na nga yung matupad na to. Matupad ito. Matupad itong pinapangarap mong to. Kasi itong pag Ace of Wands is a new beginning, something that is very passionate, no? Mainit na pagmamahalan. Hindi lang kasi mag-start yung mabuo yung pamilya na to sa alam mo yung lahat ng gusto mo, hindi magkaroon din ng mainit na pagmamahalan sa isa't isa. So you're trying to head on. Ito yung iniisip mo. Kaya you wanted to be happy, kaya you're holding tightly to this person, hoping that this relationship would lead to the Ten of Pentacles, na yung sinasabi nga natin dito na wedding. And hindi lang yun, kundi pati mainit na pagmamahalan sa isa't isa. Very passionate, no? Ibig sabihin, the intimacy is good, yung andun yung loving moments palagi, no? That's what I'm trying to talk about. Kasi syempre sa marriage, we need that. Kailangan yung intimacy part na yun. At yun yung gusto mo, no? But I think it will come true, and this is what you're trying to let you know, no, through this message. Kasi we have two messages here, na a message of love and a message of truth. Siyempre sa umpisa you thought that this would be a burden, pero kasi nga dahil sa mga dating na-experience mo sa past, na natakot ka na baka maulit muli ang nangyari, kaya naguguluhan ka. But things will move, no? With the 10 or with the Knight of Swords, magkakaroon ng mabilis na paggalaw or movement, because you know this person is talagang seryoso, and somebody na talagang mataas ang pag-value pagdating sa love and relationship. Hindi siya basta-basta. In other words, alam mong kung gaba sa naka-jackpot ka dito sa tao na to. Kaya I think what you wanted is to really take that leap of faith, no, with the Fool. But somehow, kasi this is really taking that risk, no? Yung parang sige, baka sakali ako, dahil kahit na sabihin natin nasaktan ka before, but you're willing to take that risk kasi alam mong liligaya ka dito. Kaya sige lang, hold tight lang ako dito sa person na to. Alam ko isang araw dadating kami dito sa aking pinapangarap, no? Which is this one, the wedding. And we will have a very intimate relationship. Napakaganda, Virgo. Napakaganda. Kaya if you're thinking of this person,
I think you'll be heading towards wedding. Sabi ko nga, baka papunta na kayo doon. Or kung kasal man kayo, yes, you're getting, of course, yung typical relationship na may mga ups and downs, but eventually things will be okay, no? Kaya you're holding tightly dito sa relationship na to because you know, fulfill naman lahat ng inyong gusto, and there is this passionate love between the two of you. Okay? So yung marriage nyo is really something na talagang worth holding on. Yun ang gusto niyang sabihin. Kung ano man yung zodiac sign na nakikita natin dito, I could see Leo, and I could see this is Taurus and Libra, Aries, and of course an earth sign, either a Taurus, another Virgo like you, or a Capricorn. Okay, so pwede rin siyang water sign, which is Cancer, Pisces, or Scorpio. So if they would have that as a sun sign, or meron nito sa kanilang chart. Okay? Ano pa yung message para kay Virgo? Wow, 1111. This is 1111 is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterpart. Okay, so I think yung person na to that you will be involved with is your twin flame. No? Somebody na talagang kung meant to be, kasi meron kayong soul connection, no? Even in previous lifetime, kayo pa rin. Kayo yung bumabalik sa isa't isa to be with each other. Okay? So, natin kung in case hindi mo pa ito nami-meet, tingnan natin. Tanong na lang pala natin na kailan yung wedding. Two months from now. 2 months from now. Okay? So, maybe we ask, itong current person ba ni Virgo, ito yung ka-twin flame niya? It says here, no. Meron kang ka-twin flame, not this current person. Parating siya. Parating ba siya? It says here, yes. At with the star, siya yung wish fulfillment mo. Na-meet na ba ni Virgo to sa nakaraan, sa past? Nag-flip yung dalawang card. Chariot is a yes. And the Four of Wands is all about marriage. Mag-move forward to sa'yo. And talagang something to do with marriage. No? In the past, merong kang ugnayan dito sa tao na to. Oops, meron pa palang isang card. About marriage. Something na hindi mo ina-expect sa past, no? Yung nakaraan. Maybe in your past lifetime. Kaya nga 11-11, your twin flame.
this person keeps coming back sa life mo, Virgo. Maybe because gusto nga niya to move forward and finally get married o magkaroon kayo ng union na hindi mo talaga ine-expect na mangyayari. Or not expecting or not looking forward to it kasi hindi ka aware, no, na gusto niyang bumalik or bumalik itong lifetime na to. Okay? So kung kanina mong Virgo itong nakuha natin na enerhiya, sana nakatulong ito sa inyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.